Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Mukhang dumating sila dahil meron silang isang misyon. Mukhang alam din ng master kung sino sila. Lumipad ang master at pumasok sa lumilipad na bahay upang pag-usapan ang isang bagay sa mga taong nasa loob nito. Ngunit wala ni isa sa amin ang nakakaalam kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Matagal nilang pinag-usapan ang bagay na iyon. Ilang oras habang nag-uusap sila, lumubog ang lumilipad na bahay sa ilalim ng mga alon at kasama nila si Master. Pagsapit ng gabi, paikot-ikot kaming lahat at halos hindi makatulog. Ang magagawa na lang namin ngayon ay bantayan ang bangkay ng diwata. Gabi na ngayon at turn ko na para magbantay. Kasama ako, 9 na tao ang grupo ko. Isinulat ko ito pagkatapos ng nakakatakot na pangyayaring iyon. Ang pangyayaring nagpabago sa aking buhay magpakailanman. Habang nagbabantay kami, biglang nabuhay ang diwata. Nakatayo siya sa harap namin at ang malungkot ang kanyang itsura habang malamig niyang tinanong sa amin kung saan namin siya dadalhin. Walang sinuman sa amin ang naging mapaglaro at sinabi namin sa kanya ang lahat ng nalalaman namin. Nagalit siya pagkatapos niyang marinig ang aming paliwanag. Natatandaan ko pa rin ang sinabi niya, gusto mo pa rin akong pahirapan hanggang ngayon. Salamat sa mga bituin na nagising ako sa tamang panahon. Galit na galit siya at hinabol niya kami. 6 na tao ang namatay sa kanyang atake. Totoong nakakatakot siya. Habang tumatakbo ako, agad niyang iwinagayway ang mahabang manggas niya at itinali ito sa lig ko. Huli na nang mapagtanto kong itinapon na ako sa air. Kung hindi dahil sa isang puno na umalalay sa pagbagsak ko, panigurado na patay na ako mula sa pagkalaglag. Maswerte ako na nabalian lang ako ng paa. May kaunting kamalayan na ako nang may bigla akong napansin. Mali lahat ng ito dahil sigurado akong nasa kabaong pa rin ang diwata. Kaya sino ang baliw na magandang ito? Noong panahong iyon, hindi ko pa alam kung ano ang nangyari sa iba pa kong kasama. Sa pagkakaalam ko, malaki ang tsansa na patay na sila. Sa kabutihang palad, ang dambuhalang tansong bahay ay lumipad palayo sa karagatan sa sandaling iyon at gumawa ito ng paputok na tunog. Naalala kong nahimatay ako sa eksaktong sandaling iyon dahil sa pagkabigla. Nang magising, nasa bahay ako ng isang mabait na mangingisda. Doon ko napagtanto na ako lang ang buhay pa sa aming grupo. Ang iba naman ay iniligtas ng master. Ako na ngayon ay may kapansanan dahil sa pangyayaring iyon at hindi ko na kayang indahin ang simoy ng dagat. Ito ang dahilan kung bakit ako nanatili sa Montolm Island. Napakabait ng master sa akin dahil binigyan niya ako ng maraming pera. Kasunod nito, inilarawan ng epitaph kung paano dahan-dahang ginamit ng survivor ang pera para yumaman pa siya sa mga sumunod na taon. Sa huli, naging prestiyosong tao pa siya sa isla at doon natapos ang memoir sa stone tablet. Ang mga tao noong sinaunang panahon ay may tendency na mag-overreact, lalo na ang mga successful noon. Gusto nilang magdagdag ng mga pambihirang insidente sa kanilang mga epitaph. Bukod sa halimbawang ito, ang isa pang kwentong narinig ko ay tungkol sa isang bayaning nagngangalang Brayden laban na pumatay ng puting ahas at nagdulat pa siya ng oprising. Haha! Sobra kong hinahangaan ang imaginasyon ng mga tao noon. Hindi ako magugulat kung ang Bronze Flying House ang inspirasyon para sa ilang mga science fiction movies ngayon, sabi ni Tim habang tumatawa. Nakakatawa itong pakinggan. Pero ginagawa rin itong mas espesyal ang mga epitaph, sabi ni Yum. Gayunpaman, hindi nagkomento si Gerald tungkol doon. Pagkatapos nilang makipag-usap kay Tim at matutunan ang mga bagay na gusto niyang imbestigahan, sinabihan ni Gerald ang isang tao na ihatid pa uwi si Tim. Nang makaalis na siya, kaswal na nagsalita si Gerald, babalik muna ako sa kwarto ko. Maaga kayong matulog dahil aalis na tayo bukas. Pero bago pa man makapaglakad palayo si Gerald, pinigilan siya ni at sinabing, teka lang. Bakit hindi mo sinabi ang mga opinyon mo kanina? Halos wala kang sinabi kanina. May problema ba? Si Yumi ang tipo ng tao na mapang-unawa kaya dinagdag niya, napansin ko rin na bahagyang kumikibot ang mga talukap ng mga mata mo sa tuwing inilarawan ni Miryaro ang lumilipad na bahay kanina. Bakit ganoon? Ang bilis ng mga mata mo. Kung sasabihin ko sa'yo na ang kwento na narinig natin kanina ay totoo. Maniniwala ka ba sa akin? Tanong ni Gerald. Ano? Hindi mo naman ako niloloko, di ba? Sagot ni Yum nang mabigla siya sa tanong niya. May dahilan ba ako para magsinungaling?
Pero mukhang mas magulo ang bagay na ito kumpara sa inaakala ko, sabi ni Gerald bago siya bumalik sa kanyang kwarto. Si Yumi ay nanatiling nakatulala sa kanyang kinatatayuan ng medyo matagal. Gabi na habang nagmumuni-muni si Gerald sa kanyang kama, nakikinig sa simoy ng karagatan habang iniisip ang kanyang mga bagong natuklasan ngayong gabi. Ayon sa sinabi ng survivor, isang makapangyarihan at galit na babae ang lumitaw ng gabing iyon at ito ang dahilan kung bakit namatay ang 8 tao na nakabantay sa kabaong kasama niya. Sino ang babaeng iyon? At ano ang ibig niyang sabihin nang sabihin niya na nagising siya sa tamang oras? Napagtanto niya na ang babae ay galit na galit sa panahon na iyon. Bukod sa babae, hindi niya madaling makalimutan ang nakakatakot na hiyawan mula sa loob ng lumilipad na bahay. Nandoon kaya ang lahat ng nahuli ng Sun Ligwe? Nandoon ba si Mila at ang kanyang tito? Nagulat si Gerald kanina nang banggitin ang lumilipad na bahay. Para naman sa babaeng nakaputi, sa malamang ay sumuko na siya sa misteryosong matandang pulubi sa huli. Kung tutuusin, nakita na ni Gerald ang ibang bahagi ng kwento noong ipinakita sa kanya ni Master Ghost ang 6 na stone tablets. Sa kanyang naalala, naging maayos ang paglalakbay ng matandang pulubi at ng mga lalaki sa oras na iyon. Pagkatapos patayin ng matang pulubi ang isang sugatang dragon, inilibing nilang lahat ang bangkay ng dragon kasama ang kabaong ng diwata at sama-sama silang naglakbay pabalik. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga mata ni Gerald ay kumislap ng may determinasyon habang siya ay bumubulong ang palasyo ng hari ng karagatan. Makalipas ang 2 araw, nagpatuloy sa paglalayag si Gerald at ang kanyang pamilya sa ibabaw ng malakas na mga alon. Kahit papaano ay nabawasan na ang malalakas na alon ngunit ang simoy ng karagatan ay napakalakas pa rin. Makikita na ang karagatan ay parang walang katapusan ang mga malalakas na alon at matatakot ang sinuman na makakita nito. Bago umalis si Gerald 2 araw ang nakalipas, inutusan niya ang kanyang mga bodyguard na ipadala muna si Jasmine at ang iba pa sa Halimark City para hanapin si Wagner. Kapag nakarating na sila doon, sinabihan silang makipag-ugnayan sa pamilyang Fenderson para magpadala ng mga tao at sunduin sila. Nakahinga ng maluwag si Gerald nang malaman niyang ligtas at maayos na nakarating si Jasmine at ang iba pa. Gusto ni Jasmine na samahan si Gerald sa kanyang paglalakbay, ngunit masyado itong delikado. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang trip at hindi rin ito isang ordinaryong biyahe. Sa katunayan, hindi sigurado si Gerald na makakaalis siya ng buhay kahit pamalakas siya dahil sa napakaraming panganib na kaharapin nila. Tanghali na nang pumunta si Chester sa deck at pumuesto sa likuran ni Gerald at magalang niyang sinabing, "Medyo malapit na tayo sa palasyo ng Hari ng Karagatan, Sir." "Okay, malapit na tayo sa lugar kung saan napalayo ang barko mo," sagot ni Gerald. "Sa tingin ko malapit na nga tayo." Dinedirekta ko ang bangka patungo sa direksyon kung saan umiihip ang hangin sa karagatan noon, kaya medyo mabilis ang bangka. Naghanda ako ng pagkain para tumagal ako ng 3 araw noon kahit papaano, pero naanod ako sa dagat ng halos 10 araw. Muntik na akong mamatay sa gutom noon dahil halos 1 linggo akong walang pagkain. Masasabi kong malapit na tayo base sa layo ng nilayag natin, sabi ni Chester habang sinusuri niya ang lugar at gumagawa ng estimation sa kanyang ulo. Karagdagan sa mga clues na nakuha namin kanina, sigurado ako na si Angelica ang taong hinahanap namin, naisip ni Gerald. Mahanap mo kaya ang mga sagot na hinahanap mo kapag nakapasok na tayo sa palasyo ng Hari ng Karagatan, dagdag ni Chester. Iniisip ko rin iyon, Chester, sagot ni Gerald habang nakatingin sa horizon. Medyo nahihirapan pa rin silang hanapin ang eksaktong lokasyon ng palasyo, kahit paggamit niya ang mapa na nakuha niya sa pamilyang Minchal. Biglang tumuro si Chester sa dagat at sinabing, "Ho. Sir, tumingin ka doon. Parang may isang uri ng barko." Totoo sa sinabi ni Chester. Lumingon si Gerald at nakita niya ang isang malaking wooden ship sa gitna ng dagat. Mukhang static ang barko, ngunit ito ay lumalayag laban sa agos ng alon at makikitang dumiretso ito papunta sa barko nila Gerald. Sa sandaling iyon, lumapit si Yum at nagtanong, "May problema ba?" Gayunpaman, bigla siyang napahinto sa sandaling makita niya ang barko na unti-unting lumalapit sa kanila. Pamilyar kay Gerald ang aura sa paligid ng barko at bigla siyang napatulala habang nanatili sa barko na iyon ang kanyang mga mata, hindi kaya gumagamit ito ng puwersa. Mabilis niyang pinutol ang kaisipan na ito at pagkatapos ay malamig siyang nag-utos, "Gawin niyo ang lahat para makaiwas sa barko. Pupunta ako sa barkong iyon para suriin ang laman nito." Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.